Hello, good day mga boss. Ulit ng DIY ko Rips. So, gawa lang tayo ng short video na naman. So, para to doon sa mga naka-hydraulic brake, yung brake switch nila is hydraulic. So, kagaya na ito. Dalawang klase kasi yung alam ko. Ito hydraulic, which is gumagana siya kapag ka natutulak ng brake fluid. So, doon siya nagko-connect. May switch yan dito. Tapos, yung isang klase ng brake switch na makikita nyo sa motor nyo is yung mechanical. So, ayun, hindi siya gumagana sa pamamagitan ng brake fluid. So, doon siya gumagana pagka pinipiga nyo yung brake lever. So, na-press siya and unpress. So, doon gumagana yon. So, mechanical siya. Ito, hydraulic kasi brake fluid yung nagpapagana dito sa switch na to. So, hindi ko alam kung naka-experience na kayo na nasiraan kayo ng hydraulic brake switch. Madalas nasisira to pagka napuputol yung wire. So, kagaya na ito. Ito, bagong bili pa lang to pero ang pangit ng pagkakagawa. Ayan naka-usli na yung pinaka wire. Yan. So, along the way, sa vibration, mapuputol na rin kaagad yan. Yan. So, malaking tulong yung insulator, para hindi basta-basta maputol yung strand sa loob ng wire. Pero ito, since nakalabas na siya, mabilis na mapuputol yan sa vibration. So, meron naman isang way, para medyo mapatagal nyo pa to. Lagyan nyo ng glue stick. Yan. Lagyan nyo lang ng glue stick para at least ang magagalaw-galaw is yung insulator. Hindi directly dito kagad sa wire. Pero, ako, aayusin ko na siya ng maayos talaga. Una, kasi yung wire na ito, maninipis lang din yung strand. So, ayoko nung ganon. So, simulan na natin, kung paano ba ayusin to. Ako ang ginagawa ko, pinuputol ko na to. Yan. Hindi ko na kailangan yan. Tapos ang gawin nyo, durugin nyo to. I-repair natin to, Ganyan lang, Tapos, kailangan nyo palabasin yung terminal. Ito na yung isa, Yan. Tapos yung isa nandito sa other side. So, ingatan nyo yun, Baka mamaya kakaganyan nyo, tamaan nyo yung pinaka-terminal, maputol. So, ngayon, sa gitna naman tayo. Ayan na. Palabas na yung terminal. Tapos maghinang na lang kayo ng dalawang wire. Yan ito yung existing wire kanipis-nipis naman ang strand yan. Yan. So, yung pinaka wire nyo, kung naputol man or mapuputol na, pwede nyo gawin to para mas matibay yung gawa. Ngayon, painitin ko na yung soldering iron ko. Ganun lang kadali. Yan.
Tapos gagamit ako ng gauge 18. Gauge 18 na wire. Kung gusto nyo gauge 16, okay din. Sobrang kapal nga lang nun compare sa gauge 18. Pero at least hindi basta-basta iinit yung wire nung brake light nyo. Pagpasensya nyo na yung kamay ko, no? Nag-aayos kasi ako ng motor kaya medyo madumi. So, eto, hihinangan ko na to. Pakita ko na lang sa inyo pagka natapos na, no? Para hindi ganun kahaba yung video natin. Di ba, ito na, no? Nahinang ko na. Ngayon, ang gagawin nyo, lagyan ng glue stick. Siyempre, additional protection yan. So baka meron magtanong, paano yung pagka nagkadikit yung terminal? Actually, hindi naman masusunog yung motor nyo pagka nagkadikit yung terminal nyan. Ang mangyayari nga lang, lagi kayo naka-brake light. Ayun lang yun, pagka nagkadikit yung terminal nyan. Pero ito, posible naman magkadikit yung terminal nito kasi malayo yung espasyo ng dalawang terminal nitong switch na to eh. Baka sa paghihinang nyo lang, yun. Yan. Paso ako dun sakit. Yan. Tapos ngayon, anong gawin nyo? Lagyan nyo na ng shrinkable tube yung wire para additional protection. Yan. Yan. Dahil may shrinkable tube na, syempre, gamitan nyo ng heat gun. So, iba pa rin, no, pagka nakakapundar kayo ng gamit, makakatipid kayo. Kaysa bili kayo ng bili ng mga item na kaya nyo namang ayusin ng kayo lang. Ayan. So, heat gunan nyo lang. Ayan, heat gun. So, hindi ko napapakita kung paano ko tapusin yung pag-heat gun, ano. Basic na basic naman yan. So, ganito lang mag-repair ng mga hydraulic brake switch, ano. So, sana may natutunan kayo. So, tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.